Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Dumaan lang ang isang story mo sa newsfeed ko. Pagkatapos ay pinakinggan ko. At simula nun, nahook na ako sa mga stories mo. Naubos ko na nga yata lahat ng mga kwento na in-upload mo. Kaya naisip ko na bakit hindi ko isulat ang sarili kong kwento at ipadala sa iyo para maisaboses mo sa channel mo. Para naman kapulutan din ng aral ng mga taga-subaybay mo ang kwento ko. Tawagin niyo na lang po akong Mira. Nagsimula ang lahat ng magdesisyon kaming mag-asawa na tumira sa bahay ng biyenan kong lalaki na tawagin na lang nating Tatay Manuel. Biyudo na siya. At kahit 52 anyos na siya, napakaayos pa rin ang katawan niya. Wala sa itsura niya ang edad niya. Dahil siguro disiplinado siya sa pagkain at tuwing umaga, maaga siyang nagigising para mag-ehersisyo. Matapos iyon, maghahanda siya ng almusal at mag-aayos ng bahay. May maaliwalas na mukha kahit may edad na. Sa unang tingin pa nga lang, masasabi mong maalaga siya sa kanyang sarili. Mula sa maingat niyang pananamit hanggang sa paraan ng kanyang pananalita. Hindi ko maiwasang mapansin na para siyang mas matured na version ng asawa kong si Brian. Hindi kasi talaga may tatanggi na mag-ama sila kasi isang hulma ng mga mukha nila. Ang bahay ni Tatay Manuel ay isang malaking bungalow na may malawak na hardin. Malinis at maayos iyon. Halatang isang lalaking disiplinado at may paninindigan ng nag-aalaga. Noong unang linggo ng paninirahan namin sa bahay niya, hindi ko pa lubusang napapansin ang mga bagay na kalaunan ay magiging dahilan ng masalimuot na buhay ko. Ang alam ko lang, masaya ako dahil makakatipid kami sa gastusin. Hindi ko na kailangan magbayad ng renta at may kasama kaming tutulong sa amin. Pero hindi nagtagal. Napansin ko na ang malaking pagkakaiba ni na Brian at Tatay Manuel. Si Brian ay pinalaking walang disiplina sa sarili. Spoiled kumbaga. Dahil lumaki siyang laging sinusustentuhan ng kanyang ama. Hindi niya natutunang maging responsable. Hindi siya nagtatagal sa isang trabaho. At kahit mag-asawa na kami, inaasa pa rin niya sa akin at sa kanyang ama ang halos lahat ng bagay. Noong una, iniintindi ko pa ito. Iniisip ko na nag-a-adjust pa lang siya sa buhay may asawa. Pero habang tumatagal, nagiging malinaw sa akin na hindi lang ito basta adjustment. Wala siyang balak magtrabaho. Dahil sa araw-araw na pamumuhay naming tatlo sa isang bahay, mas napansin ko kung gaano kaseryoso si Tatay Manuel sa buhay. Habang si Brian ay madalas natutulog lang maghapon, habang si Tatay Manuel ay abala sa pag-aasikaso ng negosyo niya. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga bagay tungkol sa disiplina sa pera, responsibilidad, at sa tunay na kahulugan ng pagiging isang asawang lalaki. Parang unti-unti akong nagigising sa katotohanan ng hindi ko gustong ubusin ang natitirang taon ng buhay ko sa isang lalaking walang pangarap at walang inisyatibo bumangon sa sarili niyang mga paa. Hindi ko inakalang magkakaroon ako ng interes sa isang taong higit 20 taon ang tanda sa akin. Hindi ko rin inakala na sa kanya ko mararamdaman ang isang bagay na hindi ko nahanap sa asawa ko. Ang seguridad, ang pag-aaruga, at ang tunay na respeto. Habang lumilipas ang araw, hindi ko maiwasang mas tumingin ng matagal kay Tatay Manuel. Tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, pakiramdam ko ay may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ito basta admirasyon lang. Isa itong pakiramdam na hindi ko dapat maramdaman para sa isang taong dapat ay biyenan ko lang. Isang gabi,
umuwi ng lasing si Brian. Kasama niya ang ilang kaibigan niya na hindi ko na alam kung ilang bote ng alak ang nainom niya. Habang pasuray-suray na pumapasok ng bahay, naamoy ko kagad ang matapang na amoy ng alak sa kanyang katawan. Halos hindi na siya makalakad ng maayos. Kaya ako na mismong umalalay sa kanya papasok sa kwarto. Ibinaba ko siya sa kama at sinimulang alisin ang kanyang sapatos. Hindi man lang siya nagpasalamat o tumingin sa akin. Tuluyan na siyang napahiga at agad na nakatulog. Nakahinga ako ng maluwag, pero sa kaloob-looban ko, may kaunting lungkot na namuo. Gabi-gabi na lang siyang umuwi ng lasing at wala ng oras para sa akin. Ako ang kanyang asawa, pero hindi niya na ako pinapansin. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Tatay Manuel na nakaupo sa sala. Tahimik na nakatitig sa akin. Hindi siya nagsalita kagad. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala para sa anak niya. Pasensya ka na sa anak ko. Mahina niyang sabi. Napayuko ako at napabuntong hininga. Sanay na po ako. Mahina akong sagot. At umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang tunog ng bentilador at ang marahang hilik ni Brian mula sa kwarto. Ilang saglit kaming walang imika ni Tatay Manuel. Sa hindi ko may paliwanag na dahilan, may kakaibang init ang dumaloy sa akin sa ilalim ng titig ni Tatay Manuel. Hindi ito dapat mangyari. Pero may kung anong bagay sa kanyang nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Isang bagay na hindi ko nararamdaman kay Brian. Hinaplos niya ang mga kamay ko. Isang banayad na haplos na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Dapat kong alisin ang kamay ko. Dapat akong lumayo sa kanya. Pero hindi ko iyon nagawa. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Pakiramdam ko ay may bumalot na tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi na ito normal at hindi ito tama. Pero bago ko pa mapagtanto ang nangyayari, naglapat na ang aming mga labi. Banayad sa simula. Tila may pag-aalinlangan kung dapat ba naming ituloy. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalalim ang halik. Ang mga palad niya ay marahang gumapang sa aking pisngi, pababa sa aking balikat. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa balat ko. Bumibilis ang pintig ng puso ko. Nang mga sandaling iyon, wala na akong pakialam kung tama o mali ang ginagawa namin. Ang kanyang mga labi bumaba sa aking leeg, nag-iwan ng mainit na bakas sa aking balat. Hinila niya ako papalapit sa kanya. At sa isang iglap, naramdaman ko ang kanyang matibay na bisig sa bewang ko. Hindi ko na mapigilan ang sariling isandal ang ulo ko sa kanyang balikat. Sa mga yakap niya, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang halaga sa asawa kong si Brian. Sa loob ng mismong bahay na dapat ay isang sagradong tahanan para sa isang pamilya, naganap ang isang bagay na hindi ko kailanman inisip na magagawa ko. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Pero higit doon, ramdam ko ang hindi mapigilang pagnanais na hindi ko na kayang pigilan pa. Naputo lang ang aming ginagawa nang marinig namin ang mahinang ungol ni Brian mula sa loob ng kwarto. Agad kaming naghiwalay. Kapwa hingal sa ginawa naming kataksilan. Tumingin ako kay Tatay Manuel at nakita ko sa kanya mga mata ang parehong damdamin. Pagnanais, pagtataka, at takot. Mabilis akong tumakbo papasok sa kwarto. Iniwan siyang nakaupo sa sala. Humiga ako sa tabi ng lasing kong asawa at tinakpan ng kumot ang aking mukha. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa epekto ng ginawa namin.
At simula nung gabing iyon, alam kong hindi na magiging pareho ang lahat. Simula nga noon ay nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Tatay Manuel. Tuwing wala si Brian sa bahay, may nangyayari sa amin. Sa kusina, sa banyo, sa sofa. Halos lahat ng sulok ng bahay ay naging saksi sa kasalanan namin. Para na akong adik sa kanya, sa bawat haplos at titig niya. Mas responsable siya kaysa sa anak niya. Mas maalaga at mas pinaparamdam sa akin na may halaga pa rin ako. Tuwing umaga, habang natutulog pa si Brian, madalas kaming magkasalubong ni Tatay Manuel sa kusina. Minsan, habang nagtitimpla ako ng kape, marahan niyang hinahaplos ang likuran ko. Isang simpleng galaw na nagdadala ng kuryente sa buong katawan ko. Sa bawat lihim na titig at banayad na paghawak, lalo akong nahuhulog sa kanya. Isang araw, pagkatapos kong maligo, nagkasalubong kami sa hallway. Basa pa ang buhok ko. Nakatapis lang ako ng tuwalya. Hindi siya umiwas ng tingin sa akin. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ko at bumulong. Ang hirap mo talagang iwasan. Lalo pang naging mapusok ang aming relasyon. Tuwing aalis si Brian upang makipag-inuman sa mga kaibigan niya, hindi na kami nag-aaksaya pa ng oras. Minsan habang nagluluto ako sa kusina, bigla siyang lumapit sa likuran ko. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang marahan niyang hinahawakan ang bewang ko. Nang lumingon ako sa kanya, may nasisilayan akong matinding pagnanais sa kanyang mga mata. Ano, dito na ba? Pabulong niyang tanong habang ang kamay niya ay dumaan sa balikat ko, pababa sa aking bewang. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nagkatitigan kami bago ko naramdaman ng malumanay pero mariing haplos ng kanyang palad sa aking balat. Unti-unti niya akong pinarap sa kanya at doon ko naramdaman ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Naghalo ang kaba at pananabik sa aking sistema. Dahan-dahan niya akong isinandal sa counter. Ang kanyang mga halik ay bumaba sa aking leeg. Pakiramdam ko'y lumulutang ako sa isang mundong wala nang iba kundi kaming dalawa lamang. Ang kanyang mga kamay ay maingat na dumadaan sa aking likuran. Tila tinatandaan ang bawat kurba ng aking katawan. Mabilis ang tibok ng puso ko habang ang bawat galaw niya ay dinadala ko sa isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang kanyang mga labi ay bumaba sa aking balikat at ang init ng kanyang mga kamay ay tila nag-iwan ng marka sa aking balat. Hinila niya ako palapit sa kanya at doon ko naramdaman ang buong kisig ng kanyang katawan. Hindi nagtagal. Inangat niya ako at dahan-dahang isinandal sa dingding. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagpipigil. Pero dama ko rin ang hindi may kakailang pagnanais. Sa pagitan ng aming mga paghinga, ramdam ko ang lalim ng aming koneksyon. Isang bawal, pero hindi mapigil ang pagsuko sa isa't isa. Sa bawat pagkakataon na wala si Brian, mas lalo kaming nadadala ni Tatay Manuel. Minsan, habang nagpapahinga kami sa sofa, ipinatong niya ang ulo ko sa kanyang dibdib at hinaplos ang aking buhok. Alam mo, Mira, hindi ko na alam kung paano kita pipitawan. Bulong niya sa akin. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ako bibitaw. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na namin ginawa iyon. Pero dumating ang araw na hindi na namin maitatago pa ang aming lihim. Isang gabi, dumating si Brian na mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Mula sa labas, marahan niyang binuksan ang pinto. Hindi namin namalayan ang kanyang pagdating. Sa pagkakataong iyon,
Nasa kusina kami ni Tatay Manuel. Nakayakap siya sa akin mula sa likuran at ang kanyang mga labi nakadikit sa aking leeg. At sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bag sa sahig ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig. Napalingon kami at doon namin nakita si Brian. Nakatayo sa may pintuan. Nanlilisik ang mga mata. Kitang-kita sa kanya mukha ang matinding galit at pagkabigla. "Anong ibig sabihin nito?" Sigaw niya sa nanginginig na boses. Hindi ako makagalaw. Tinangkapan ni Tatay Manuel na lumapit sa kanyang anak upang magpaliwanag dito. Pero hindi na siya nakinig. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Brian. Tumama ito sa pisngi ng kanyang ama. Napatras naman si Tatay Manuel pero hindi siya lumaban. "Huwag mo akong lalapitan! Mga walang hiya kayo! Mga hayop! Ikaw pa talaga, Dad, ang gagawa sa akin ito! Ikaw pa talaga!" Sigaw ni Brian. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto kong magsalita. Gusto kong magpaliwanag. Pero alam kong walang salitang makakapagpagaan ng sitwasyon ng mga oras na iyon. Nakita ko ang galit at sakit sa mga mata ni Brian sa ginawa naming pagtataksil sa kanya ng kanyang ama. Lumabas siya ng bahay. Mabilis na kinuha ang kanyang gamit at hindi na lumingon pa. Sinubukan siyang habulin ni Tatay Manuel pero hindi na siya nagpaawat pa dito. Simula ng gabi ngayon, hindi ko na siya nakita. Hindi ko na alam kung saan siya pumunta. Kung ano ang ginagawa niya. Ang alam ko lang, tuluyan ko nang winasak ang aming relasyon at wala nang paraan upang maibalik ang dati. Sa mga araw na sumunod, matapos mabisto ang aming relasyon, hindi ko alam kung paano ko babangon mula sa gulong ginawa ko. Pakiramdam ko'y unti-unting gumuguho ang mundo ko. Humalis si Brian nang hindi man lang lumilingon. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ba ako balang araw. Samantalang si Tatay Manuel naman ay tila nawala na ng sigla. Hindi na siya kasing sigla tulad ng dati. Hindi ko na rin siya madalas makita sa bahay. Alam kong kahit paano, may sakit din itong dulot sa kanya. Sinubukan kong kausapin siya pero tila hindi na rin namin alam ang sasabihin sa isa't isa. Isang umaga, nagdesisyon akong umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong hindi ko na kayang manatili sa bahay na ito. Dinala ko ang kaunting gamit ko at nagpaalam kay Tatay Manuel. Hindi siya sumagot agad. Pero bago ako lumabas ng pinto, mahina niyang sinabi na, "Mag-iingat ka at sorry sa mga nangyari." Gamit ang perang naipon ko, kumuha ako ng isang maliit na apartment malayo sa bahay ni Tatay Manuel. Sinimulan kong ayusin ang buhay ko. Hindi naging madali pero alam kong ito ang dapat kong gawin. Ito ang tama. Pinili kong bumangon mula sa pagkakamali kahit alam kong may sugat na hindi na kayang burahin ng panahon. May mga gabi pa rin akong napapaisip kung paano kung hindi ko ginawa ang mga bagay na iyon. Paano kung pinili kong manatili kay Brian at hindi nagpatukso. Pero alam kong wala nang silbi ang mga tanong na iyon. Ang importante ngayon ay natuto na ako. Sa puntong ito ng buhay ko, natutunan kong ang kasalanan ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kaligayahan. Maaari nitong punan ng mga puwang sa puso natin sa sandaling panahon. Pero sa huli, ang bigat ng pagsisisi ang tunay na kapalit. Natukso ako, oo. Nadala ako sa init ng isang relasyon na akala ko'y magbibigay sa akin ng tunay na halaga. Pero natutunan ko na ang halaga ng isang relasyon ay hindi nasusukat sa pansamantalang ligaya, kundi sa respeto, katapatan, at pagiging totoo sa sarili. Ngayon ay nag-iisa na ako. Lumayo ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat.
at pilit kong binubuo muli ang aking pagkatao. Mahirap bumangon mula sa pagkakamali, pero alam kong wala akong ibang pupuntahan kundi pasulong. Ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko, maging matatag sa harap ng tukso. Hindi lahat ng panandali ang kaligayahan ay tama at hindi lahat ng nagdadala ng saya ay tama. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagiging payapa ng isipan, peace of mind kumbaga, sa paggalang sa sarili at sa pagpapahalaga sa mga tamang bagay sa buhay. Kuya Dax, alam ko may mga tao akong nasaktan. May relasyon akong nasira. At alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero sana sa tamang panahon, maging maayos din ang lahat. Sana ang kwento kong ito ay maging babala sa iba na bago mahulog sa tukso. Isipin muna kung ano ang maaring mawala sa inyo. Isipin ang mga taong masasaktan. Huwag maging makasarili. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Maraming salamat sa pagsasaboses ng kwento kong ito. More power po sa inyong channel at more subscribers to come. Ako si Mira. At ito, ang true confession ko.